Pag-uusapan natin ngayon yung iba't ibang representation ng chemical formulas, tapos sa next video yung nomenclature nila. Okay? Sige, start tayo. Ano ba yung chemical formulas? Ginagamit natin to express yung composition ng molecules and ionic compounds in terms of chemical symbols. Now, for example, meron tayong water. Ang water, alam natin, meron niyang dalawang hydrogen atoms at isang oxygen atom. Anong tinitingnan natin dyan? Yung subscript. Okay? Yung subscript ng H is 2. Yung sabihin, dalawa yung hydrogen. Now, yung oxygen mo, wala siyang subscript. Automatic 1 yun. Okay? Another example, sabihin natin to carbon dioxide. Alright? Yung carbon mo dyan, isa lang. Isang carbon atom. Ilan yung oxygen atoms mo? Dalawa. Alright? Dalawang oxygen atoms. Now, paano kapag meron tayong, sabihin natin ganito. Ayan. Meron na tayong bracket or parenthesis. Yung calcium mo, isa lang, isang calcium. Ang tanong, ilan yung oxygen mo? Kapag nakakita ka ng ganyan, naka-enclose sila sa parenthesis, yung 2 na subscript ng dalawa, i-distribute mo lang dito sa loob. Okay? Kaya yung oxygen mo, dalawa. Yung hydrogen mo, dalawa din. Okay? So, ganun natin binabasa yung mga chemical formulas. Now, sa susunod na mga video, pag-uusapan natin paano natin babasahin to, yung ganyan. Kapag given yung formula, ano yung basa natin sa kanya, or kapag given yung name niya, paano natin isusulat yung symbol niya. Alright? So, dito muna tayo sa chemical formulas. For example, meron tayong 2,3-butane dione. Okay? Titingnan natin kung paano natin siya i-represent in different ways. Yan. Number 1, yung structural formulas, pinapakita dito yung actual arrangement of atoms and the bonds between them. Mahalaga dyan, yung arrangement ng atoms, tsaka daw yung bonds. Ayan. Ang 2,3-butane dione, kung idodrawing ko siya, ganito yung magiging itsura niya. Merong carbon. Yung tamang pagdrawing nito sa organic chemistry part natin matututunan. No? Tapos meron daw isa pang carbon. Ito, given to. Ibibigay ito ng teacher nyo kapag chemical formulas pa lang naman yung usapan. Ayan. Ito, ang tawag dito is 2,3. Ito yung pangalan niya, 2,3-butane dione. Meron kang carbon. No? Kita nyo, nakaband siya. Kita yung mga bonds. Ito yung mga bonds natin, chemical bonds. Ayan, meron ka ditong double bond. Single. Double. Tapos single. Okay. So, i-save nyo muna to, i-drawing nyo muna to para mamaya malalaman natin kung paano natin to i-condense o paano natin nahanapin yung iba pang representation. Alright? Next. Yan. Condensed formula naman. Kapag condensed formula, drawing ko lang uli. Okay. So, meron tayong carbon. May tatlong hydrogen na nakaband sa kanya. Nakaband yung carbon sa isang carbon na doubly banded sa oxygen. Yung carbon ulit sa isang carbon na may double bond sa oxygen. Sa dulo, may carbon at tatlong hydrogen ulit. Ayan. Kapag condensed formula, ganito. Iko-condense mo sila by parts, parang ganito. Pag sasama-samahin mo to. Ito, pwede mo itong pagsamahin. Ito, pagsamahin mo. Tapos ito, pagsasamahin mo din. Okay? So, paano siya? Unahin natin to. Dito muna tayo. Meron kang C. Tapos, ilan yung hydrogen mo? 3. H3. Okay? Tapos dito naman tayo. Meron kang C, tapos may O. Ito, meron kang C, merong O. Tapos ito, meron kang C, meron kang tatlong hydrogen atoms. Okay? So ito, ang tawag dito, condensed formula kasi kinondense mo sila. Okay? Hindi necessarily pinapakita yung bonds. Unlike dito sa structural formula, pinapakita talaga natin yung bond. Pero pagdating sa condensed formula, hindi na. Okay? So yan, condensed formula niya, CH3COCOCH3. Next, yung molecular formulas naman. Okay? Ang molecular formulas, binibigyan niya yung exact number ng bawat atom na nandun sa substance mo. For example, hindi ko na i-drawing, pero ipapakita ko na lang yung condensed formula na ginawa natin kanina. CH3, CO, CO, CH3. Okay? Ito yung condensed. Paano natin nahanapin ngayon si molecular formula? Ganito yan. Bibilangin mo lahat ng carbon, bibilangin mo lahat ng hydrogen, bilangin mo lahat ng oxygen atoms. Ilan yung carbon mo dyan? Carbon atoms, 1, 2, 3, 4, C4. Ilan yung hydrogen mo? May 3 ka dito, may 3 ka dito, 3 plus 3, 6.
Ilan yung oxygen mo? Isa, dalawa. Ito yung molecular formula. Okay? Exact number yan. Dapat walang labis, walang kulang. 4 lang yung carbon mo, 6 lang yung hydrogen mo, tapos 2 lang yung oxygen mo. Okay? So, check natin yung answer. C4H6O2. Dito tayo sa empirical formula. Ang empirical formula naman, binibigay nito yung smallest whole number ratio nito. Okay? For example, kanina, nakita natin C4H6O2. Ano nga to? Molecular formula. Paano natin nahanapin ngayon si empirical formula? Titingnan nyo lang lagi yung subscript nila. Ang subscript nito, 462. Dapat makaisip ka ng number, other than 1, syempre, na pwede mong gamitin para mapaliit tong mga to. Mapaliit si 462. Dapat isang number lang. Ibig sabihin, hanapin mo yung kanilang pwedeng ipang-divide sa kanila. In that case, lahat sila divisible by 2. So, gagawin natin, di-divide natin silang lahat sa 2. Sulat ko lang ulit dito, C4H6O2. Divide ko silang lahat sa 2. Okay, sulat ko lang ulit, CHO. 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. 2 divided by 2 is 1, pero yung 1 di na natin sinusulat. At yan, yung empirical formula niya, C2H3O. Okay, check natin. Ayan. Kaya, kapag magre-represent tayo ng formulas, tapos given sa atin si structural, after ng structural, for example, ito yung binigay ng teacher nyo. Pag nakita nyo na structural, hanapin nyo naman si condensed. Pag nakita nyo si condensed, isunod nyo na si molecular. After ni molecular, punta ka kay empirical. Okay? Sige, bigay pa tayo ng example. Ayan. For example, let's say meron tayong ethanol. Idodrawing ko siya. Structural muna tayo. Structural niya, pwede siyang ganito. Ayan, pwede na to. So, ito, ethanol siya. Ngayon, hanapin natin si condensed. Okay. Paano natin mahahanap si condensed formula nito? Again, i-group natin to mga to. Tsaka to. Tapos ito. Alright, so in that case, magiging siyang CH3, CHOH. Okay, condensed yan. Punta tayo kay molecular. Yung molecular niya, again, bibilangin mo si carbon, si hydrogen, si oxygen. Ilan yung carbon mo? 2. Ilan yung hydrogen mo? 3, 4, 5. Ilan si oxygen? 1 lang. So, hindi na natin siya sinusulat. Okay? Tapos na tayo sa condensed, tapos na tayo sa molecular, hanapin natin si empirical. Okay? Paano naman si empirical niyan? Meron bang number na pwede nating ipang-divide sa 2, sa 5, tsaka sa 1? Other than 1. Such that yung makukuha natin whole number pa rin. Wala na. Okay? Hindi sila divisible by 2. Like itong 5, di mo yun pwedeng divide sa 2 kasi makukuha mo 2.5. Ayaw natin nun. Okay? Kaya, yung empirical formula niya, C2H5O pa rin. So, sa example natin sa ethanol, yung molecular formula mo saka yung empirical formula mo, same lang. Okay? So, yan yung mga answer natin. Sige, try pa natin another example. Let's say, meron kang ganito. Ayan. For example, meron kang ganyan. Hanapin natin si condensed formula. Condensed formula. Pag ganito, nag-form tayo ng ring, okay lang kahit isulat na natin siya as CH. Okay? Yung carbon mo, ilan yung carbon mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron kang 6 carbon atoms. Ilan yung hydrogen mo? 6 din. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Okay? Now, yung molecular formula niya, ganun din. C6, H6. Okay? Doon tayo sa empirical formula. Empirical formula niya, yung 6, pwede ba nating i-divide? Yes, i-divide natin pareha sa 6. 6 divided by 6, 1. So, C1, H1, pero again, di na natin sinusulat si 1. Kaya, magiging siyang CH. Okay? Ang tawag natin dito, this is benzene. Benzene ring. Okay? So, yung condensed formula niya, ito siya, molecular formula niya ito. And then ito yung molecular formula niya. And then empirical formula is ito. Now, paano naman tayo magre-represent ng molecules? Meron tayong ball and stick model. Kapag ball and stick, ganun lang, makakakita ka ng ball, makakakita ka ng stick. Yung mga ball, atoms daw yon. Okay? Yung mga stick, yun naman yung mga bond. Okay? Yung pangalawa, space filling model. No? Para siyang mga blob. Wala siyang stick na makikita. Alright. Ayan, for example, yung water, ang ball and stick niya, ganito. Okay? Ito yung oxygen, ito yung dalawang hydrogen atoms. So, meron kang tatlong balls dyan, tapos ito yung mga stick. Yung stick, nire-represent nila again, yung mga chemical bonds. Okay? And then, meron ka nitong HCN. Ito pala, space filling model muna ng water. Kapag space filling, pinapakita niya more accurately yung sizes, yung relative sizes ng mga atoms mo. So, in this case, makikita mo, mas malaki talaga si oxygen kay hydrogen, which is true naman. Okay? Wala kang makikita dyan ng mga bonds. Alright? Now, dito naman tayo sa HCN. Ayan. Ito si hydrogen. Ito si carbon. Ito si nitrogen. Makikita mo, merong mga bonds. Okay? Tapos, ilan yung atom natin dito? 1, 2, 3. Kaya 3 din ito. 1, 2, 3. And then, yung space filling model niya, ganito. Okay? Pinakamaliit si hydrogen. Compared dito kay carbon tsaka kay nitrogen na mas malaki. So, ganun natin i-represent yung mga molecules. Pwedeng ball and stick model. Pwedeng space filling model.